Usa ka bugnaw na kabuntagon alang kanato sa pipila na ka adlaw na sinabi nato ang panalangin sa ulan o atong ginapasalamatan ang Diyos tungod iini. Sa kagahapon ni kusog-kusog gayon ang ulan o dili gayon nato mabantayan kung tanos Asia o Buddha. Mao na naglisod halos ang tanan sa pagpanglihok-lihok tungod iini. Apan taliwala iini ng mga panahon atong kuktan nga ang pagkamanginatudon sa pag-alagad sa Diyos dili gayon mapungan ang iyang kadasig o pagka-makugingon diha sa iyang buluhaton. Busa diha sa atong kabugi sa iyang mga buluhaton alang sa simbahan. Diin kita nagapamuhat, nagalihok, tungod kini kay buot nato nga halalan ng Diyos. Dili tungod aron i-please ang mga tao. Dili aron tungod kamo buot na mailhan tungod sa inyong pinapaghimo. Apan atong imanan kini mga igsoon. Ang atong mga pagbuhat alang sa kahibayan sa Diyos, iyang kini nga panalaginan. O kung makita sa Diyos ng imong pagbuhat na puno sa pagpagulbon, nagapabuhat ka apan na puno ka sa kasuko, ang Ginoo dili gayon upang hibuot kanimo. Tungod kay iyang pinapaabot sa dugay na panahon ang usa ka kinabuhi diin ang kinaiya mapainumsan o diha sa gugma nagapuyo siya sa kanunay. Sa dugay na panahon ang iglesia nagapaabot sa mga tinun-anay na katawhan na mag-aalaga kaniya. Kini ang esensya sa pagsaulog sa Advento. Advent season. Ang Advent season, usap kini kapanahon sa pagpaabot. Ang Advent buot ipasabot, nagapaabot, malaumon, naga-expect, naga-anticipate, nagapanganda. Alam ng kinsa pastor ang pagpanganda. Nga nung nanandam ang mga tao at dahil sugdan sa pagbatbat pinaagi sa sugilanon o sa kinabuhi sa mga taga-Israel. Siguro makaigulong kita nga ng pastor nakabasa kanan diya sa balang kasulatan o nga sa Israel man nakabase ang tanan. Atong panidumduman ang atong mga kaugalingon na atong pagtuo ang pundasyon sa Kristohanon na relihiyon nagdikan diha sa Judaism diin ang mga katawhan nagailan sa gahom sa atong Diyos. Sila ang mga Israelita. Ang ilang pagsaulog sa Advent, ang ilang pagpaabot na nilabay sa 700 years, ang katubanan sa ilang pagpaabot, finally, ilang na sinabi. So, saktang wala pa niabot ang Isaias na ilang pinapaabot na nilabay sa 7 ka siglo, unsa ba ang sitwasyon sa nasod
nga Israel. Ang nasod nga Israel nagapaabot sa pag-abot sa usa ka Mesiyas nga ilang ginaturan nga muluwas kanila gikan sa mga kasakit, gikan sa mga paglutos sa mga Romanon nga nasod. Buot ipasabot sa dugay na panahon ang nasod, ang Israel gisakop sa taga-Roma o gihimo sila na ulipon. O diha sa ilang pagsakop, grabe ang nasinapi nga pagpangdaog-daog sa mga Israelino. O dito ilang nasinapi ang mapait o pintas na silot na ginapahaptan sa mga Romanon sa tanang ilang na ilhan di makita nga nakasala sa ilang paglaon. Kini ang crucifixion. Ang paglansaw sa usa ka kawatan dapling sa dalan, ila ka ng pinagbuhan hangtod ng taga-tawo na gilansaw mamatay. Mao sa lugar sa Israel sa unang panahon nagalinya ang daghang mga krus diin ginalansa ang mga kriminal tungod kini sa ilang silot nga gipakadaog sa Roma. O ang mga tao na gilansa mamatay sila sa kainit, sa kauhaw, o kaulon sila sa mga uwang saktang anak sila na kapitan sa krus. Lisod ang ilang paglihok. Maumat gani nga kung kita nag-reflect, nagapabalandok sa mga kanta sa panahon sa Advent, kanang kanta na nagaingon, O come, Emmanuel. Naa sa linya, sa lyrics ni Ana Nahim nagaingon, O come, Emmanuel, come and rescue. Okay? Dali o luwasa ang ginaingon nila nga nasakop na Israel. Ang linya na kaingon, O come, Emmanuel, come, ransom captive Israel. Kana ang ilang mga kasinatian. So kung ako karon pamanagdungan ang istorya sa Advent season, usap kini kapag paabot. Unsa kini kabutang kung magpaabot kita. So Advent is a season of waiting, hoping, expecting, and preparing. Unsa ang atong ginapaabot? Unsa ang atong ginalauman? Unsa ang atong ginapangandaman? Unsa ang atong ginapangandaman? Kung sa mga taga-Israel, nagapaabot sila nga maabot ang hari, ang Mesiyas, ang manluluwas, nga mauwi patay sa tanan nilang alaman aron sila dili na mahimo ulipon. Unya diha sa panagna ni Propeta Isaiah, niingon siya sa pagsaysay, ang maong Mesiyas ipanganak siya sa usa ka babayi na ulay. Ang maong Mesiyas siya ipanganak diha sa pasungan. Ang maong Mesiyas na magaluwas, gikan siya sa hariunon nga panimalay ni David. Kung kana ang ilang ginapaabot. Lakip na ang pagtanaw sa mabituon, diin gihimo mga signs, aron kini ilang matibatan. Exactly 769 years with the fulfillment
of that prophecy became a reality. Imagine, unsa kadugay, unsa ang ilang pag-antos aron maabot ang ilang ginatuuhan nga Isaias. Kung sa ato pa karon nga sitwasyon, too often we like those people during Jesus' time expect instant result, instant transformation, kana ang atong pinapaabot. So ang atong advent karon nga panahon in context, bubura ang span, gaugtas ta. I for one, lahi gayon ang akong nasinati na pagpaabot o gusto na ko kining paampit kanito. I waited for how many months? Every day, akong kinatanaw ang punuan sa kabayas nga akong gitanong diha sa kilid lang sa pader, sa balay. Niabot ang panahon na nag-ingon ko, imposible na gayon kini nga mabuga. Muna ko kaya hindi kapayas, pati man nilang naghanda. So akong gipag-ibot na ako ang uban, nagdili na lang ito ang gagmay. Ako gitanong kini, gisabuag sa dako mapat. Unya, niabot kayo ng panahon, na surprise ko, paglabay sa usa ka bulan, ni-survive ang duha kapayas sa duha kadagko mapat. Ngayon ako, mamunga pa nga gamay ka man ang yuta sapat. Apan ang gamot niya sa kapayas, nangkamot nga gubaon ang pat o ni abot siya dito sa original na yuta. Idagko na ang kapayas, wa pagyud na bulan. Paabot ang gihapon ko. Kanabutan, ako siya sa biyahon, uy kapayas, ano saan ka magulang? Alam, paabot ang gihapon. And then finally, namulak na diyon si kapayas. Apan ang matang pagulang, pili man yun mabuo. Naka-expect ko, nung buka ni nga kapayas, ay takis kaayo ang iyahang isugdan. Ingon ako, Lord, nagabuko man siya, pero pag mag-anak sa katako, mahulog naman. Sige na lang, Lord. Isa ka na ang ihulga ang kapayas. Kung dili pagaling ka makabuo, putlon na lang ka sa sabok na kadiri sa garden. Nilabay ang isa ka simana, yung na nakapasawa. Dali, tanawa, naana na yun, ni buo ng bunga sa kapayas. Excited din. Anak ni Lord, salamat Lord, bunga na yun. So, duha ka punuan ng bunga, daghan, pero tipong daghan ng bunga. Nahanap mo dito, hala ka gratis, daghan kayo siya bunga. While kita maabot, of course, na magdagat ko, ingon ko, dili kinala ko ulayon ha, pahigugod yun ng mga kapayas. Ikusog ang hangin, natumba ang usap ng kapayas. Ang iyang bunga na nalagpot na nakuha. Ay, makagulong. Nagpaabot ka, ugdugan yung panahon, pero wala na nangyari. Napag-disurvive ang usap. Disurvive ang usap. Ako kinihinayan, patindog, kung una na natumba, kung itawa ng bunga siya, nagmay na tayo na bilid o gamit na ito siya mamatay. Apan ang usap, live on, o dagko kayo bunga, ipak, ako magalit ang ipicturan, akong status. Salamat Lord sa kinaiyahan, sa bunga, sa kapayas. O tungod ni ini, ang nahitabo, mamukinig. Susunsang mansan. Nga nagayilo-ilo na ang bunga. Nagayilo na ko na, wala ka Lord, kapitulot ba? Thank you Lord,
Excited na ko kayo ng patakis kahit niyang bunga. Sa akong kabugang usa ka gabi, pag-ulit na ko gikan sa trabaho, nakita na ko na natumba ang kapayas o ang kapko niya mabunga. Hinuon na napabilin gihapon. Nag-uol kayo ko kaya sa pila ka bulan na akong paabot na aron makakilaw sa tamis na bunga sa kapayas. Wala ngayon. Nahitabo. Nagtumba na siya. Ang ipatindog, ipasante, aron na masurbay ng ganito mahilog. Apal na putol na kayo ay ang iyang gabot, iyang pagdito ang kinatanaw, kinapislit, nagahumok na ang kapayas. Nag-ingon ko, the way is not worth celebrating. Ang pagpaabot, dili tapos na i-celebrate tungod kay wala gayon napuslan ang mga kapayas. Kita ka sa punuan na ipahinog, yelo na tayo. Apan sa pagkilaw ini, kay dili yun siya insakto, perpigyo tapama. And then, the-decide ko, mapaputlog na lang, nasakit ang kasing-kasing, giputol na mga papaya sa mga nabilit, ang bunga ng mga green, gikuha, gisulod sa red. O, sa nilabay, bilingo sa Thanksgiving. Adunay ng hatag o manok. Ako bitaw, gikuha papayas o ipalitan o gislice o gigulay sa manok. O diyan ito ang iyang purpose. See, unsa ang ginatudlo niini mga kaigsuunan. Waiting, ang pagpaabot, gikinahanglan adunay pagpasensya. Ang pagpaabot, gikinahanglan adunay pagsuko. Ang pagpaabot, gikinahanglan na usap kini buhat. Na ay perseverance na element ito na hanay nato nga maangkot. Dili pwede di ay ang atong ginauna-una nga kung kita sama-sama kuma. Kung mutanong kita karon mo sapwa kita sa bindi sa palayan after 3 months, muani kita. Kung pagsapwa, dili ka kulihong, dili inubanan sa pasensya, dili inubanan sa imong pagtuo, walay mahitabo nga maayo ani. So, kung ang mga farmers waited for 3 months, mu-harvest sila. And then, pag uman harvest, dito sila makayon, Lord, salamat, waiting, ang pagpaabot, alay yun sa ululod. Kung sa una, nag-gym ko, kay una ko, grabe na yun, nagtampo. Dito kami sa Sarangani, phase 1 na Aguyo. Kada buntag, buwan ko sa gym, magmotor. At then, kada araw, natanaw ako sa samin, mamaya, nabago. Kuyaw ka. Remember, you will not get results overnight if you are exercising, if you do the exercise. You've got to wait for 6 months para makita ang resulta kung ikaw nag-gym. Unya, kung nag-gym ka, nga wala kung ka nag-observe sa proper na diet, dili isad ka magkamay. So, unsay natudlo ka nato sa Advent season? Mupaabot ka patiently, kung kinahanglan, dili ka mugawas sa tinuod na pinapaabot, pina-expect na pinaiya while
wedding. Pinapaabot pa nato ng usa ka tawo, human nato ang human o ipadawat kay Kristo, pagkahuma, di na siya makasala. Ma-transfer, dadayon siya. No. Transformation of a person takes time. O kung ikaw na nagatudlo kaniya, makita niya kanimo, tudlo po, pero nakutangan sa diay. Mura kong sigim sa mga tudlo, pero mamta sa diay, sabot ng madugay ng iyang transformation. Mauna, nga worst yun, nga muhamit ka sa result sa atong pagpaabot kung we do our share. We do our share. Tanaw nato kung sa ginasulti sa balaang kasulatan. Briefly, atong isgutan kini from the Old up to the New Testament. Giingon diri ni Santiago. Ingon Santiago, Kapitulo 2, 14 hangtod sa 17. Niingon siya, pakalinghugi kini mga tauhan. Mga kaigsunan, unsa may kapuslanan kung muingon sa katao, may pagtuo ako apan ang iyang mga binuhatan, wala ang pamatuod na siya may pagtuo. Makaluwas makaniya ang mao nga pagtuo. Pananglit, may igsuon kita na nagkinahanglan og biste o pagkaon. Ug ang usa ka ninyo uingon kaniya, hinaon nga panalangin ka sa Dios. Unya, ayaw pagpatunaw, ayaw pagpagutom. O niya ating isulti, apan, wala ka lang gani niya kita hatagi sa iyang mga kinahanglan. Na, unsa may maayo na nahimo ni anak, mausap ang pagtuo, kung dili luganan sa maayong binuhatan kana ang pagtuo, walay kapuslanan. Kinsa may igo ani, kita tanan. Kay usahay, nalingkamot ta, nagatuo ta, mga kini ang nahitabo. Apan wala nakita sa tinuod gabuhan ang atong pagtuo. Kay suunan, ang Advent season na natudlo magpaabot kita. Apan nagtudlo usab kini na the while we are waiting, gikinahanglan buhaton nato ang mga maayong butang, mga requirements or prerequisites aron nga maangkon nato ang bunga sa atong kinabuan pinaagi sa pinakatuig ng pagpaabot. Posible makaingon kita. Uno sa man karon pastor ang bunga sa atong pag-abot. Kung atong tanawon ang pagtubo sa simbahan bisan pa sa iyang structure sa building mismo. Isugod kini dito sa usa ka payag-payag kilid sa balay isa. Unya, ginay-ginayan pagtukod dinhi na David. Unya, wala pa'y bukmong. Unya, gamay lang masulod. Unya, ipadaan. Unya, inani na ang iyang sitwasyon. Kung ang pagpaabot nato, matungkod ang usa ka simbahan, usa ka building na susama ni ini, kung tanan lamang ta, nagsigil na dito, lingkod o nag-ingon, Lord, ito ko na simbahan, Lord, Lord, kung walay pagbuhat, walay may tabo na inari. Timanan nato kini mga kaigsunan. And then finally, si Santiago na
naingon ngayon ka nato. Ang pagtuo nga walay buhat patay. Pastor, nagbuhat masad ko, nagatuo masad ko, pero wala lagi gihapon. Posibleng isuon, balik ang imo ginabuhat, sukwahi sa imo pagtuo. Timanan na ito, kini. Kitang tanan, muali sa atong ginatanong. Kung unsa ang atong kinaiya, kung unsa ang atong ginapabuhat karon, in the near future, kita ra gihapon ang musafir. Kita gihapon ang muali. O atong sa taon ng atong makakaugalingon, ayaw paguna-huna kaugalingon. Istoryahan yung kaugalingon karon. Ayaw paguna-huna na ikaw kanunay tama. Ayaw paguna-huna na uwa na ikaw istigyan. Eh diha palanggangan, iusgahan na nimo ang imo kaugalingon. So in this Advent season, ang usa ka kinaiya na akong paggamiton aron edasigon kita sa pagpabilin, sa pagpaabot diha sa kanuhang pagbalik sa atong Ginoo. Ang kinaiya mabuot sa Espiritu Santo na iyang makita sa atong mga kaugalingon. Pagmapag inumsanon kamo sa inyong pagtuo sa Hesus-Kristo. Pagpapainumsanon kamo. Kung ingon kita, ay di na, sobra na kita kayo, nahuman na ang imong intelligensya sa pagpaabot. Nakuha na nimo ang imong gamit. Kung timan-i-i. Kung kana, imong kinaiya, gamiton nimo aron nga diha sa Ginoo imong padayan, wa magkulang Lord, ulit na Lord. Ang Ginoo na ang maligo kanimo. Kay walay kapuslanan ang tanang atong pinapagbuhat kung sa atong binuhatan isip mga Kristohanon, wala hatag o kaligayahan sa atong Ginoo. The first Advent candle represents hope, paglaom. And I hope, ako nalalaon na ang panalangin sa Ginoo pupuyo sa atong mga kinabuhi. Maayong buntag and happy first Advent Sunday. Second Corinthians 9:6-7. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or out of compulsion, for God loves a cheerful giver.
reminding us again to wait patiently with faith in you. Let your Holy Spirit work in our lives, Lord, that we may be able to apply your word. And Lord, we offer you this offering. Bless this and use this, Lord, for your kingdom come. We bring you back the glory and honor, praises that you deserve. In the mighty name of Jesus.